There are seasons when life feels uncertain, when resources feel limited, and faith is tested in the waiting. In the Bible, God's people have walked this road before, from slavery to the wilderness, from wilderness to promise. In places of uncertainty, God was not absent. He was teaching them to trust in different seasons, between not enough, just enough, and more than enough. He was forming his covenant to his people. For 40 years, God sustained them. And even today, he sustains us still. So wherever this season finds you, you are not lacking. You are being led, because he is always enough. Let us pray. Tunay nga, ikaw ang aming mabuting pastol, o Yahweh. Salamat sa patuloy mong paggabay sa amin, sa luntiang pastulan at sa dalisay na batisan. Tunay nga ang pinanunumbalik mo ang aming kalakasan. At salamat dahil anuman ang aming tahaking kadiliman, ang baston mo at pamalo ang aming magiging gabay. At doon mawawala ang takot dahil alam namin na ang isang mabuting pastol ay handang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Dalangin namin, O Diyos, na bilang iyong kawan, turuan mo kaming makinig sa tinig ng aming pastol. Gawin ng mga bagay na kanyang ginagabay at patuloy na mamuhay na ayon sa iyong kalooban. Yahweh, ikaw ang aming itinataas sa aming kalagitnaan. Salamat sa pag-ibig mong walang hanggan, sa pag-ibig na hindi matutumbasan, at sa pag-ibig na walang kaparis kailanman. Muli, O Diyos, ito ang aming dalangin na may papurit pa sa salamat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So manatili po tayong nakatayo. Kindly open your Bibles. We'll read from Deuteronomy 8, verse 7 to 10. Deuteronomy 8, verse 7 to 10. So kung nandiyan na po kayo, sabayan nyo na lang po ako. I'm reading in ESV. In verse 7, "For the Lord your God is bringing you into a good land, a land of brooks of water, of fountains and springs, flowing out in the valleys and hills, a land of wheat and barley, of vines and fig trees and pomegranates, a land of olive trees and honey, a land in which you will eat bread without scarcity, in which you will lack nothing, a land whose stones are iron, and out of those whose hills you can dig copper, and you shall eat and be full, and you shall bless the Lord your God for the good land He has given to you." Ang Diyos ang magpapala ng kanyang salita. Maaari na po tayong umupo. So, good afternoon everyone. Magandang hapon sa ating lahat. So, ako nga po pala si Leo, isa sa mga leaders and staff dito sa ating church or sa ating panambahan. But before I start our preaching today, may I call on Bea and Marvin. And samahan na rin ng Victory Group small group leader nila, Ate Olive and Kuya Eli. Sige, pakisamahan na lang po. So, as a church community, we celebrate every milestone na nangyayari sa buhay ng bawat isa. This is the importance na we are part of the group and part of the community. So, mangyayari po, we will send off Marvin. Pupunta po siya saan nga yun, bro? Czech Republic, may uhulihin lang siya doon. Hindi, Czech Republic for work. Or I believe that pinag-pray nila to pamilya during, I think December, nag-usap kami about the plan. And by prayers, then tinugon ng Panginoon yung panalangin to work in Czech Republic. So, as church family, we will celebrate with them. And we believe na this is just a temporary goodbye sa kanilang dalawa. Kasi may plan pa rin si Lord na alam natin na pagtatagpuin sila doon din. So, may I invite everyone to stretch our hands to them as we declare blessings to them. Lord, once again, we thank you for your faithfulness, God.
We believe, Lord, kung paano inilapit ng mag-asawang ito sa panalangin yung mga bagay at mga plano, Panginoon. At tinugon mo ito. Naniniwala kami na lahat ng mabuting bagay nagmula sa inyo. At Panginoon, ang pagkakataong ito, alam ko, Panginoon, nagagamitin mo si Marvin sa lugar na iyon, O God, hindi lamang para sa resources o sa provision, Panginoon, kundi bilang iyong misyonaryo sa kung saan mo man po siya ilalagay. Salamat, O Diyos, sa kanilang pamilya. Muli, Panginoon, alam namin na ikaw ang nagtatag ng pamilyang ito at ikaw ang magpapatatag nito. Hindi sapat, Panginoon, ang distansya para mawala ang komunikasyon. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo silang paalalahanan, O God, na anuman lugar ay hindi hadlang upang abutin mo sila at maabot nila ang isa't isa. Dalangin ko ang patuloy na komunikasyon, patuloy na paggabay, ganun din ang karunungan, O God, sa bawat desisyon na gagawin nila na medyo magkalayo, pag-isahin mo sila sa ilalim na yung pagmamahal, pagpapala. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang kaligtasan. Anuman po yun ang mga papel na lalakarin pa, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang sumama at gumabay sa kanila. Salamat po sa buhay ng mag-asawang ito. Ikaw ang maiangat, ikaw ang makita, at ikaw ang maihayag sa kanilang pamumuhay. Muli, ito ang aming dalangin na may papuri at pasasalamat sa mabuting bagay na ito na nagmula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Thank you, Father. Thank you. Sige po, no, that's how we celebrate every milestone in our church community. So kaya kung wala pa po kayong small group, encourage you to have one for us to, yun lang, no, sa mga bagay na ibinigay ng Panginoon, sa pagpapala ng Panginoon, we celebrate, pero sa mga bagay naman, sa mga panahon na dumaraan tayo sa pagsubok, we encourage each and every one of us. So yun. So once again, we are in our week 2 of our series, Always Enough. O daraan tayo sa mga pagkakataong not enough, just enough, and more than enough, pero ang Panginoon is always enough. So titingnan natin ano yung perspective ng Israel, o ano yung mga bagay na ginawa ng Panginoon during the wilderness time of Israel hanggang sa makapasok sila sa Promised Land. Sabi ko kanina, dadaan tayo sa mga sitwasyon ng kakulangan, kasapatan at minsan nag-uumapaw na pagpapala. Pero sana anuman ang panahon na ating kinalalagyan, ay makita natin na palaging sapat ang Panginoon sa ating buhay. Palaging sapat ang Diyos sa buhay natin. At ito ang magdudulot sa atin na magtiwala, sundin siya sa bawat desisyon na ating isasakatuparan. So nasa aklat tayo ng Deuteronomy, ikalimang aklat ni Moses, di ba? Pentateuch, ikalimang libro na isinulat ni Moses, huling aklat din na isinulat ni Moses. So the final book of Pentateuch or the Torah na traditionally, yes, attributed to Moses. Like Leviticus, sa Deuteronomy, sinabi din dito yung mga legal laws or mga batas or mga panuntunan na binigay ng Panginoon sa Leviticus. But in Leviticus, that is for the priests. Para gawin ng mga priests, ano man yung mga ceremony and so on. But in Deuteronomy, this is much more than a reminder for the new generation or the second generation Israelites na ngayon papasok na sila sa land, sa promised land. So, bakit inulit ni Moses? Kasi madalas, hindi lang sila, kahit maging tayo, madalas tayo makalimot. Tama? Kasasabi lang minsan, paglabas natin ng congregation, nakalimutan na natin, di ba? So, kaya Moses reminded the next generation Israelites kung ano yung nangyari sa wilderness at ano yung pangako ng Panginoon sa kanila at ano yung mga laws, mga batas na ibinigay ng Panginoon na dapat nilang sundin at dapat nilang alalahanin. For the first generation, the law was for their survival in the wilderness, but this generation needed the same law but for spiritual growth and development. So let's explore how God forms His covenant people through different mindset. Ano yung mga mindset na yun? Not enough, just enough, and more than enough. So sabi ko nga, babalikan natin, tingnan natin yung nangyari sa Israel as we study this preaching. So recap muna tayo. Sino nandito last week? Okay, 6. Okay. So let's recap yung preaching last week. So kunin ko yung verse 2. Of Deuteronomy 8. So sabi dito, and you shall remember the whole way that the Lord your God has led you these 40 years. So I highlighted has led you.
na even in the wilderness, ang Panginoon pa rin ang gumabay at nanguna sa kanila. Paano? Andun yung pillar of clouds during the day and pillar of fire during the night. So when I was researching, sabi ko, bakit kailangan pillars of cloud at pillars of fire? Yung wilderness kasi, pag umaga, nag-exceed siya ng almost 100 degree. Yung, ano nga tawag natin doon? Heat index. Di ba? 100 degree. Umaabot ng ganon. So, atin nga, 35 pa lang. Mukhang sinasamgyup na tayo. Di ba? How much more? Pag 100 degree na yung heat index, sabi ko, okay, kaya pala pillars of cloud to protect them. At sa gabi naman, sobrang ginaw. Sobrang lamig. That's why God sent them the pillar of fire. So, ganun, parang napakasimple nung mga bagay na yun. Pero pag tinignan mo, nandun yung proteksyon at pangunguna ng Panginoon. Madalas kasi, nakikita natin sa probisyon ng Panginoon is yung malakihang probisyon. Tama? Nakikita natin yung blessing ng Panginoon is parang yung hindi natin masukat na parang nakakamangha. Pero sa mga simpleng bagay, nandun ang pagpapala ng Panginoon. Kailangan lang natin makita yung kabutihan niya, makita yung mga bagay na ipinararanas at ibinibigay niya sa atin. Dahil in wilderness, yes, pinangunahan sila ng Panginoon. Sabi doon, dumaan sila in wilderness that He might humble you. He might humble them. Church, dumaraan tayo sa mga pagsubok, hindi dahil kinalimutan tayo ni Lord, lalo na kung anak ka niya. Minsan, dumadaan tayo sa pagsubok upang i-humble tayo ng Panginoon. Kasi madalas, kapag sobra na ang biyaya, kapag marami na tayong accomplishment, nagiging mayabang na tayo. Ako lang. Di ba? Sabi ko nga, yung pride ko mas mataas sa height ko. So, di ba, parang ang hirap noon. That's why si Paul, di ba, nung 3 beses na nalangin siya sa Panginoon, natanggalin yung thorn in the flesh. Pero ano nangyari? Hindi tinanggal ng Panginoon. Bakit? To humble him. Pero minsan, yung wilderness natin, sabi nga ni Kuya Rodel last week, pwedeng dahil sa hindi natin pagsunod sa Panginoon. But we're also thankful na dahil kahit hindi natin sinusunod yung Panginoon, since anak ka ng Panginoon, pinangungunahan ka pa rin niya. Siya pa rin na nagdudulot ng mga pagpapala even in your wilderness. How many of us thankful? Diba na yung isipin nyo na lang yung mga bagay na pinagdaanan nyo noon, paano nyo nalampasan at nandito kayo ngayon? Mukhang imposible, pero walang imposible sa Panginoon. Amen? Sabi nang to humble you, testing you. Bakit tayo tinitest ni Lord? To know what was in your heart. Hindi dahil hindi alam ng Panginoon kung ano yung nasa puso natin, kundi upang mahayag sa atin mismo kung ano yung laman ng puso natin. So that is what yung pinag-usapan natin last week, no? Not enough. During not enough time, doon tayo hinahumble ni Lord, doon niya tayo tinetest upang makita kung ano yung nasa puso natin. Remember Shadrach, Meshach, and Abednego? In the burning furnace? Hindi naman tinanggal ni Lord yung oven doon di ba? Gagawin silang tinapay, pero hindi tinanggal ni Lord. Ano nangyari? Sabi ng tatlo, di ba? Mamatay man kami o hindi, maniniwala pa rin kami sa Panginoon. So lumabas kung ano yung nasa puso nila. Remember Daniel in the lion's den? Di ba? Hindi naman, siguro pinag-pray ni Daniel na hindi magutom yung leon para hindi siya kainin. Pero the provision and protection of the Lord still nandun. Dahil alam ni Daniel na kainin man siya ng leon o hindi, mabuhay man siya o hindi, ang Panginoon ang kanyang pinagsisilbihan. The jail, na kung saan yung mga disciples or Paul, kung saan siya nilagay. Ano yung jail na yun? Basta yan, di ba? In jail. Di ba? Anong ginawa nila? During that time, nag-worship pa rin sila sa Panginoon, even nasa loob sila ng kulungan. Church, the fiery furnace, the lion's den, and even the jail na pinalalagyan ng isang Kristiyano, hindi para pabagsakin tayo, kundi para ilabas kung ano yung nasa puso natin. Bakit? Kasi may hinanda ang Panginoon sa atin. So that's why in verse 6, sabi doon, so you shall keep the commandments of the Lord your God by walking in His way and by fearing Him. This verse is served as a bridge between Israel past and then their future blessing. So bakit ko nasabi? Because verse 7, sabi doon, for the Lord your God. So balikan ko lang yung verse 6, no? You shall keep the commandments of the Lord. Why? For the Lord your God is bringing you into the land. So tip, if ever you're studying the scripture, every time na merong for,
lalo na sa umpisa or nasa transition, gamitin natin yung hypothetical why. Diba? Sabi ko nga kanina, di ba? You shall keep the commandments of the Lord your God. Bakit? For the Lord your God is bringing you into good land. So the verse 6 is the transition from past to future blessing ng Israel. Sabi dito, for the Lord your God, Yahweh Elohim. Kinanta natin kanina yung Yahweh, no? For the Lord your God. Bakit ko hinighlight to? Kasi papasok na sila sa promised land. So, pinagdaanan nila lahat ng pagsubok in the wilderness for 40 years dahil sa katigasan ng ulo nila, ngayon papasok na sila. Kumbaga, tapos na yung pagsubok or tapos na yung wilderness nila, tapos na yung not enough. Pero ni-remind sila ni Moses na ang Panginoon pa rin ang magdadala sa inyo sa promised land. Kaya kayo nariyan ngayon, hindi dahil nalampasan nyo sa sarili nyong kakayahan, kundi dinala pa rin kayo ng Panginoon in that promised land. Kaya nga yung word bringing dito, it is in perfect present progressive tense. Na ibig sabihin, nangyayari na. So habang sinasabi ni Moses, yung Deuteronomy 8:7, yung pagdadala ng Panginoon sa kanila into promised land, nangyayari na. Actually, from wilderness pa lang, nagsisimula ng mangyari. Bakit? Kasi pinangako ng Panginoon. Hindi man sila naging tapat sa covenant na ginawa ni Abraham sa Panginoon, ang Panginoon tapat sa pangakong binigay niya sa kanila. That's why God is bringing them to the promised land. And I believe the same is true to us today. It is only by the grace of God, by His leading, by His faithful provision that we are here right now. Sabi ko nga may mga kwento tayo sa past na hindi natin alam kung paano natin na-survive. Alam niyo yung sagot? Kasi nandiyan ang Panginoon. Amen? So may mga sitwasyon na buhay natin noon na yun nga, hindi natin alam. Kung sasabihin mo, paano yan bro, nasa wilderness pa rin ako ngayon. Baka may tinuturo pa rin sa iyo ang Panginoon. Baka pinupurify pa rin ng Panginoon yung heart mo during that time para maging ready ka sa pagpapala na ibibigay niya sa iyo. So what is my point? God is our faithful provider, leading us from seasons of not enough into His grace of just enough. From scarcity to sufficiency, all by the grace of God. So as we continue, Yahweh Elohim is leading them into good land. Into good land. Hindi sinabing perfect land. Sinabi, good land. When I was studying it, I was reminded the creation account in the book of Genesis. So balik tayo sa Genesis 1 and 2. Nung matapos likhain ng Diyos yung mga bagay na nilikha niya bawat araw, ano sabi doon? Kada araw, and it was good. May ka-6 na araw, kompleto na yung creation niya, or natapos siya na lahat ng kailangan niya i-create, and it was very good. Hindi complete. Hindi perfect. It was good. It was very good. Bakit? So this is isa sa mga interview sa akin during nung January. Sabi niya, nung create ba ni Lord yung mundo, perfect na? Ako, medyo tricky yung question. And I quoted Genesis, it was good. Sabi niya, true. Bakit? Kasi papunta ng maturity yung creation. Kaya nga nandun yung man eh. Remember Genesis 2 verse 8? He created Eden on the west, then nilagay niya si Adam to tend the land. So, ibig sabihin, may work na gagawin yung tao. Inilagay niya lahat ng kailangan, just enough to survive the humanity, and then may gagawin and responsibility yung humanity. And that is to tend the land. That's why I highlighted good land, because yung land na papasukin nila is something that is good. Hindi ibig sabihin perfect, hindi ibig sabihin nandun yung mga basic needs na kailangan ng Israel para mabuhay. Just enough for them to survive. So, yung good means tov. Sa Genesis, ibig sabihin nice, and not just means nice and morally correct, it speaks of something beneficial, life-giving, flourishing, and fully serving God's purpose. So, ganun yung ibig sabihin ng good. So, in Deuteronomy,
God was giving His people not a perfect place, but a good land where life could flourish under His provision. So how good is the good land? So ganito natin siya balangkasin. So for the Lord your God is bringing you into good land. How good is the good land? A land of brooks of water, of fountains and spring, flowing out in the valleys and hills. Sabi ko, oo nga no. In wilderness, ang scarcity nila, unang-una is tubig. Kaya nga si Moses hindi nakapasok sa promised land dahil sa issue ng tubig. Di ba? Reclaim yung mga Israel. Reklamo. Lord, dinala mo ba kami dito para para mamatay? Wala man lang tubig. Sabi ni God kay Moses, speak unto the rock. Pero ano ginawa ni Moses? Sa sobrang inis niya, he struck the rock. Pero, ando pa rin yung blessings ni Lord. Sabi ko, kahit gaano katigas yung ulo natin minsan, yung pagpapala ng Panginoon, nag-uumapaw pa rin. He struck the rock, and then nangyari, andun, lumabas yung tubig. So, ang ganda lang ng pagkakasulat ni Moses, kasi siya rin naman sumulat ng Genesis, di ba? Exodus, Deuteronomy. Then sabi niya, inuna niya yung the land of brooks of water, of fountains and spring, flowing out in the valleys and hills. So in the wilderness, water are scarce, often a source of testing and complete dependent on God's miraculous provision. But the land God is bringing them into is characterized by abundance and natural provision. So sa good land, which is the promised land, water is no longer occasional or uncertain. So meron ng Laguna Waters, di ba? Sa good land. Meron ng Maynilad. Meron pa bang nawasa ngayon? Diba? Yun kasi yung inabot ko nawasa di ba? So, meron ng prime water. Medyo kulang yung tubig nun. Okay, sige. Basta tayo, good land, di ba? And then sabi doon, as we continue, a land of wheat and barley, of vines and fig trees, and pomegranates. So the land would be incredibly fertile. It's striking contrast to the wilderness. So ngayon may mga tumutubo ng halaman. Actually, wilderness, hindi po yan ibig sabihin na this is fully desert. So imagine, nung lumabas sila sa Egypt, may mga cattle and ano pa rin silang daladala. So wilderness, may mga part pa rin yan na pwedeng mag-sustain sa mga cattle o sa mga livestock nila. Pero hindi lang nila kinata yung mga cattle and livestock kasi for Israel, ginagamit yon to offering and worship the Lord. Kaya tsaka ang hirap magkatay pag walang tubig. Di ba? So, ang hirap din tapahin nun. Kaya yun yung ano nila. And sabi dito, a land of wheat and barley of vines and fig trees and pomegranates. So, kumbaga yung lupa dun sa good land is capable to produce this kind of yung mga food na pwede nilang kainin. Pero, ito yung hindi sila papasok sa promised land na unlimited yung source nito. Kaya nga, just like Adam, kung paano siya nilagay ni Lord sa Garden of Eden, they will tend the land as well. The good land is enough capable of producing crops and fruit, but they still need to tend land and labor in sowing and planting. Yan, in sowing and planting. So ano yung implications sa atin? Just like the opportunities we have today. Potential alone is not enough. Growth and success requires effort, patience, and consistent work. So God has already placed everything that we need around us. We just have to recognize it, cultivate it, and make good use of it. So wherever you are right now, as long as God has placed you there, it is your good land. Ulitin ko, saan ka man naroroon ngayon, hanggat ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan, that is your good land. Huwag mong tingnan yung scarcity doon sa sitwasyon na kung nasaan ka. Tingnan mo yung biyaya ng Diyos na patuloy na ipinagkakaloob sa iyo sa kung saan ka man naroon ngayon. So your work might not seem enough for your base or your own perspective. But that may already be God's place of blessings for you. So, share ko lang, na kasi I grew in taga-Caloocan ako,
o dagat-dagatan, no, squatter area. So parang during my elementary and high school, even college days, alam mo yon, yung minsan kulang, madalas wala. Parang gano'n. Gano'n yung naging buhay. Nung nagka-work ako, ang una kong trabaho, ang sahod ko, is 237 pesos. Ang base noon is 600 na. Imagine 237, di ba? But for me, since galing ako sa wala, ang laki na nun. That is enough for me. Nangyari. And then, di ba, ganun naman tayo eh. Lord, bigyan mo ako ng work. Okay, binigyan ka ng work ni Lord. Lord, kahit 10K lang ang sahod, okay na ako. Okay, binigyan ka ng 10K. Since nagbabago yung, tawag doon, yung way of life mo, na Lord, parang kulang. I need promotion. Okay, pray ka kay Lord ng promotion. Okay, binigyan ka ng may promotion, mas maraming trabaho, nakalimutan mo na mag-church. Okay, ando pa rin yung promotion. Lord, 20K siguro, satisfied na ako. Promotion, binigay ni Lord. Lord, parang kulang pa rin. Lord, siguro pag 50K na yung sahod ko, medyo okay na ako. Kaya na bumili ng kaya na magpa-full tank. Di ba? Binigay ni Lord. Then wala pa rin satisfaction. Bakit? Kasi madalas, nakikita natin yung security sa kung ano meron tayo. At kung ganun tayo nakapokus, mas nakikita natin yung kakulangan kaysa sa biyayang sapat na binibigay ng Panginoon sa atin. So I worked 237 pesos. So naging masaya ako sa work ko for almost 5 years. 237, di ko nga alam kung paano na-survive eh. Di ba? May 4 na kapatid ako nag-aaral. Di ba? Hindi enough yung kita. Pero sabi ko, Lord, paano mo ako sinurvive? So naging tapat lang ang Panginoon sa gitna ng hindi ko katapatan sa Kanya. And I believe, kasi we measure blessing sa kung anong mga numbers na meron tayo. Lalo na ako, I'm engineering graduate, so hindi mo ako pwedeng, miracle is the lasting na paniniwalaan ko. Because I need numbers. I need to be logical sa lahat ng explanation na gagawin mo. So, binibigay mo pa lang sa akin yung mga bagay mga bagay na sinasabi mong provision, kino-compute na yan at alam ko na kung ilan yung matitira o hindi. Pero grabe, sabi ko nga, Lord, kung babalikan ko, 237, paano mo ako sinurvive for 5 years? And that is the blessing of God. Imagine, pagka-graduate ko ng college, 128 pounds lang ako. And for 5 years, 182 pounds. Diba? Imagine. Ganun ang pagpapala ng Panginoon. Lord, pwedeng wag naman dun sa bandang yun yung pagpapala. Okay? But I want you to be faithful kung saan ka man nilagay ng Panginoon. Yung work, hindi yan burden. Pagpapala yan ni Lord. So maraming mga tao, lagi natin sasabi na, yes, hindi naman natin i-compare ang sarili natin sa iba. Pero maraming nananalangin sa pwesto mo ngayon na tao. At ikaw nilagay ni Lord yan. So, kung gaano ka ka-faithful, si Lord na nakakaalam yan. At alam ni Lord kung kailan ang panahon para iangat ka. So we need to be faithful with what we have. We need to be faithful with what is just enough. Kung nasa time tayo ng just enough. And then sabi dito, a land of olive trees and honey, a land in which you will eat bread without scarcity, in which you will lack nothing. A land whose stones are irons, and out of whose hills you can dig copper. So hindi kayo mawawalan without scarcity, hindi kayo kukulangin. Lack nothing. It does not mean unlimited luxury. It means no essential need will go unmet. Ando na lahat, nilatag na ni Lord what is just enough for us or for the Israelites to survive. And I believe, andyan na rin yan, nilatag rin ng Panginoon yan para sa atin. Hindi pinangako ng Diyos ang sobra, kundi ang kasapatan na walang pag-aalala. God faithfully provides a good land with just enough for our needs. What we have and where we are in life is not accident or lacking in purpose. It suggests that God consistently places us in situation
where provision is present, not necessarily in excess, but in sufficiency. The good land reflects the place of season where resources, opportunity, and growth are available. However, it also reminds us that these blessings are not meant to remove effort or responsibility. We are still called to work, to steward, and cultivate what we have. Be faithful. Be faithful steward sa kung ano yung binigay, ano yung nilatag ng Panginoon sa buhay mo or sa kamay mo. Cultivate what you have. It will remove us from the mindset of always needing more before we can feel secure and satisfied. And here's the thing. Kahit pa just enough, in a season of just enough, kung hindi natin kayang magpasalamat at tingnan yung biyaya ng Diyos, kahit pa mag-umapaw yung pagpapala or yung biyaya sa'yo, hindi ka pa rin masasatisfied. Kaya in just enough time, dapat makita natin yung kamay ng Diyos na gumagalaw sa buhay natin. Hindi yung kakayahan natin. Yes, i-bless ni Lord yung mga gawa ng kamay natin, pero unang-una dapat makita natin na ang pagpapala nagmula sa Kanya. Na anumang bagay na ibinigay niya sa atin, anumang bagay na ipinagkaloob niya sa atin, is just enough to sustain us. Hindi ko inaalis hindi ko inaalis na hindi tayo nais i-prosper ng Lord. Yes, I believe God wants to prosper His children. Wala ako dun I don't want to go into the poverty theology na parang kailangan maghirap para pagpalain at pagpalain ka ng Panginoon. No. I believe, as sons and daughters of God, pagpapalain at pagpapalain tayo ng Panginoon. Pero sana, in time of not enough, dinidisipline niya tayo para maging handa yung puso natin to receive just enough para masatisfied or makita natin yung satisfaction sa Kanya para pagdating sa more than enough, yung papuri at pasasalamat patuloy na dadaloy sa buhay natin. At yung pagpapala na labis-labis, sobra-sobrang ibinibigay ng Panginoon, patuloy natin pagdadaluyin para sa Kanyang purpose at sa Kanyang kaharian. So that's why God is preparing us from not enough, just enough, to more than enough. Bakit? Kasi pag nandito na agad tayo sa more than enough, nakakalimutan na natin ng Panginoon. There's a lot of progressive nation na kung saan dun pa nanggaling yung Christianity, yung movement ng Christianity, especially in Europe. Napakaraan, doon nagsimula yung napakalaking movement ng Christianity. Pero pag tinignan natin sila ngayon, yung mga katedral, ginawa na lang mga kantin, ginawang bar. Bakit? Dahil sa sobrang progress na na-experience nila, hindi na nila kailangan si Lord. That is what the proverb says, na wag mo akong pahirapan masyado, baka i-curse kita, at wag mo naman akong sobrang pagpalain, baka makalimutan kita. That's why we need to go into that season in different perspective. At the end of the day, makita natin, God is always enough. Church, what you have right now may not feel like abundance, but it is sufficient grace to keep your heart anchored in God. So yan, Proverbs 30, 8-10, wag niyo akong gawing mayaman o mahirap. Sa halip, bigyan lamang ninyo ako ng pagkain na aking kakailanganin, dahil kung yumaman ako, baka sabihin kong hindi ko na kailangan ng Panginoon, at kung ako naman ay maghirap, baka matuto akong magnakaw at mailagay ko ang kanyang pangalan sa kahihiyan. Minsan, ang pag-iisip natin sa pagpapala ng Diyos ay laging marami. Abundant. Oo. Yun nga, hindi ko naman tinatatuan na nais tayong pagpalain ng Diyos. Nais tayong pag-umapawin ng Diyos. Subalit ang tunay na pagpapala mula sa Diyos ay kung ano ang sapat, nararapat, pagpapanatilihin tayo at mainam sa ating buhay pisikal at spiritual. At ano yung tugon natin sa pagpapala ng Diyos? Stewardship. Stewardship as an act of thanksgiving. Kung sa maliit na bagay, nagiging tapat tayo, naniniwala ako, pagkakalooban tayo, pagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa malaking bagay. The Word often tries to convince us that we always need more. But when God provides what is sufficient,
Even if it feels like just enough, we are called to live with contentment, trust, and gratitude. Contentment does not mean we stop growing or improving. Rather, it means we practice faithful stewardship of what God has already entrusted to us, using it wisely and joyfully for His purpose. And in verse 10, and you shall eat and be full. Minsan humihinto na lang tayo dito, no? You shall eat and be full. Okay, Lord. Kaya nga sa atin sa Pilipinas, uso yung mga unlimited, di ba? Only wings, only samgyup, and so on and so forth, no? And you shall eat and be full. Pero hindi natapos diyan. Ang sabi doon, and you shall bless the Lord your God for the good land He has given to you. So sabi yan, kapag kumain ka na at nabusog, you shall bless the Lord your God. So, blessing the Lord, hindi yan ibig sabihin na may nakukuha si Lord sa atin. Di ba? Pag bless tayo ni Lord, we receive from the Lord. Pero blessing the Lord, ibig sabihin yan, may nare-receive siya sa atin. Hindi tayo kailangan ni Lord. Tama? He is the all-powerful, almighty, all-knowing God. Wala siyang kailangan sa atin. Ano ibig sabihin ng blessing the Lord? So sabi dito, yung bless is barak. Hindi yan yung ng America before. Barak, ibig sabihin to kneel, by implication, to bless God as an act of adoration. Yun yung ibig sabihin ng bless the Lord. Na pag may na-receive kang blessing sa Panginoon, yung parang in awe, hindi mo mapigilan yung sarili mo to worship Him. Actually, that is one of the highest worship kapag naka-receive tayo ng provision. We bless the Lord. So yun yung ibig sabihin ng bless the Lord. Sabi ni John Piper, when God blesses men, they are thereby helped and strengthened and made better off than they were before. But when men bless God, He is not helped or strengthened or made better off. Rather, man's blessing is an expression of praising thankfulness. So when the Old Testament speak of blessing God, it does not designate a progress that aims at an increase of God's strength. It is an exclamation of gratitude and admiration. So yun yung bless the Lord. We admire Him, we worship Him because of the provision or the blessing na ipinagkaloob niya sa atin. To bless God means to recognize His great richness, to recognize His strength and gracious bounty, and to express our gratitude and delight in seeing and experiencing it. So yun yung ibig sabihin that we bless the Lord. Kaya sabi ni Moses, di ba? Dadaling kayo ng Panginoon into the good land. At doon, lahat ng kailangan nyo to survive, naroon na. The water or yung food na kailangan nyo palaguin, and nandun pa rin yung mga copper and even the iron for war na kailangan sa mga sandata, and then makakain kayo at mabubusog. Kaya sabi niya, but bless the Lord. Kasi madalas, pag sobra ng provision, nandyan na lahat, nakakalimutan na natin si Lord. Sabi nga nila, yung mga naghihirap, mas malapit kay Lord. Kasi nga, Lord, wala kaming makain. Lord, di ba, ang lapit. Pero hindi ako naniniwala na yung pinagpapala ni Lord mas lumalayo. Dahil alam ko, sa Victory Carmona, habang pinagpapala tayo ni Lord, mas nagpupuri tayo sa Kanya. Amen? Okay, may 6. Yes. Sana yun yung, kaya Moses keep reminding the Israelites, ito yung pinagdaanan nyo, si Lord pa rin yung nagsustain sa inyo. Ngayon, si Lord pa rin yung magdadala sa inyo sa promised land, sa good land, na kung saan just enough resources or just enough needs, sufficiency sa lahat ng pangangailangan nyo. Pero sana, at the end of all the provision, makita nyo at mapagpala nyo ang pangalan ng Diyos. God provides just enough, not for possession, but for adoration. God provides just enough, not for possession, but for adoration. So the end of provision is not possession. It is adoration. Sa bawat pagpapalang na-receive mo, hindi yan para i-possess mo, kundi para luwalhatiin siya, Panginoon. Bless the Lord. It means to speak well
of His greatness and goodness, and really mean it from the depth of your soul. So whatever season we are in, not enough, just enough, more than enough, we respond in worship and adoration. So in seasons of not enough, we worship God by trusting Him and His faithfulness. Kaya mo pa rin bang maniwala at manalangin sa Diyos na He is the one who will provide kung ang sitwasyon mo is not enough? Church, hindi nagbabago ang posisyon ng Panginoon. Pero binabago niya yung puso natin sa kung saan niya man tayo nilalagay. And in the season of just enough, we worship Him by giving thanks, recognizing Him as our sufficient provider. Contentment is not about having all your desires fulfilled, but about seeing and honoring God in what you already have. So this is my question. Sa bagay o sa biyaya na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon, nagagamit mo ba yan para parangalan siya? Last year, meron tayong series na 100%. Tama? That everything belongs to God. So, honor the Lord with your produce. Honor the Lord with your first fruit. Bakit? Because everything comes from Him. So, yung just enough ba na meron ka? Ito yung challenge ko ngayon. Nagagamit mo ba para i-honor siya? Or, nandun pa rin ba tayo sa tulad ng Israel na binigyan na ng sapat, ang tingin pa rin, nakatingin pa rin sa kakulangan? Andun ba tayo na, Lord, ganito yung pinanalangin ko, bakit ito lang yung binigay niyo? I hope and pray na anuman yung pagpapalang ibinigay sa iyo ng Panginoon, lagi ang sapat para sa iyo. Maybe may tinuturo sa iyo si Lord, or inihahanda ka sa mas malaking biyaya na nakalaan sa iyo. So we need to have an intimacy with God. Kailangan natin makita kung sino siya sa buhay natin. Kailangan natin makita kung gaano kalawak, kalaki, kalalim ang pagmamahal niya sa atin. Bakit? Kasi yun lang ang magdadala ng satisfaction sa buhay natin. One of the theologians sabi, there is a huge vacuum inside our heart. Na kahit anong gawin natin, all the material things, relationship, and even achievement and success, hindi kayang i-fulfill yung vacuum na yun. Bakit? Because we are designed for eternity. And only an eternal God can satisfy us. Hindi ko inaalis yung sitwasyon na nasa kakulangan tayo. Pero sana sa gitna ng kakulangan natin, makita natin kung saan nanggagaling yung provision. At kapag na-receive na natin yung provision, mas lalo tayong lumapit sa provider. Dumadaan lang sa kamay natin yung mga bagay at pagpapala ng Diyos. Pero imagine, kung ang kamay natin palagi nakakuyom, paano dadalo yung pagpapala ng Diyos? Kung ayaw natin bitawan yung mga just enough blessings ng Panginoon, paano natin marireceive yung more than enough blessings na magagaling sa Kanya? Kaya ang buhay natin dapat maging daluyan ng pagpapala. Hindi dapat maging stagnant sa atin. Imagine ang isang ilog na hindi dumadaloy. Ano mangyayari? Bumabaho at namamatay. Amoy-amoy ang katabi mo. Buhay pa yan, di ba? Mabango pa yan. Dapat ganun din ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Meron akong actually ninang ko sa kasal. Pag minessage ako noon, sabi noon, busy ka ba? Kain tayo. Sabi ko, sige, kain tayo sa labas. Okay, kain kami. Then sabi niya, ako na. Ay, bakit? Kasi every time na she's in need, ang ginagawa niya, naghahanap siya ng taong mabibless niya. Bakit? Kasi para makita niya kung gaano ka-sufficient si Lord sa kanya. Mas nakikita niya yung blessing, hindi yung need niya. So that's why naghahanap siya ng tao na mabibless niya. Ngayon, hindi niya na ako mini-message. So, baka na siya. Hindi, joke lang. Kasi nasa ibang nation na siya, di ba? So, hindi ko sinasabing gano'n yung maging faith natin. Faith niya yun eh. So, that's how, gano'n niya tinitingnan si God as a provider.
The more na kailangan niya, the more na nangangailangan siya, the more he wants to bless other people. Kasi doon niya nakikita na what is just enough na binigay ni Lord sa kanya is sufficient pa rin to bless. Yes, totoo, may mga bills tayo na dapat bayaran. Di ba? May mga pinagkakagastosan tayo. Kailangan natin ng pagpapala ng Diyos. Pero sana, hindi yung mga bills na yon o yung mga bagay, material na bagay sa paligid natin, yung magdidikta ng relasyon natin sa Panginoon. Na whatever meron tayo, anuman yung mga bagay na ibinigay niya, alam natin, para sa ating kabutihan and sufficient enough. Kung hindi mo kayang papurihan at pasalamatan ng Diyos sa kung anong mayroon ka ngayon, mas lalong higit kapag nasa karangyaan ka na. Gratitude must be learned at the level of just enough. Gratitude shifts our focus from what we have or don't have to who we have, God. Gratitude shifts our focus from what we have or we don't have to God. Yung pagiging, what is gratitude in Tagalog? Pagiging mapagpasalamat natin. Binabago yung perspective natin sa mga bagay na wala sa atin, kundi sa bagay na kung sino yung nasa atin, which is God. So I hope and pray na kung nasa season ka ng just enough today, pagpapala ng Diyos, munti man yan sa ating paningin, patuloy nating pagdaluyin sa ibang tao. Bakit? Kasi yun yung nais ng Diyos. Na yung blessing niya, hindi lang manatili sa atin. Paano kanya pupunuin kung ikaw mismo ayaw mong maging empty? I believe God is preparing us to enter the good land. And naniniwala ako na may good land ng Panginoon sa bawat isa sa atin. We just need matutunan natin yung discipline niya in the wilderness. Matuto tayo magpasalamat sa kung anong meron tayo. Tumingin sa Kanya bilang ating provision, bilang source ng ating provision, hindi sa mga bagay na kulang tayo. And with that, I believe, pag nabago yung puso natin from glory to glory, from holiness to holiness, from gratitude to gratitude, God will bless us continually. Next week, we will talk about more than enough, but for the season of just enough, bless the Lord with all we have, with all our mind, spirit, body, and soul. Kung ano yung meron ka, sapat yan na pagpapala sa Lord, sapat yan para pagpalain mo rin yung iba at para to advance the kingdom and the work of the Lord. May I invite everyone to stand as I read Ephesians 4, verse 10 to 13. So this is the letter of Paul. So nasa kulungan na siya during this time. Sabi niya, I rejoice in the Lord greatly. Now at length you have received your concern for me. You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstances, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Him who strengthened me. Sabi niya doon, in whatever situation I am, to be content. This was how Paul could say that his thankfulness hindi nakabase upon his own need. Yung thankfulness ni Paul nakabase on who is the one strengthened him. And that's the Lord Jesus Christ. Sabi niya, I can do all things. Hindi ito yung this is one of the most misquoted verse in the New Testament. Hindi ibig sabihin yan, you are a super Christians or you're embracing triumphalism. No, ito yung ginagamit sa mga sports. I can do all things through Christ strengthen me. Ano lang ibig sabihin nun? In season na wala and in season na meron, He can do all things. Why? Because of Jesus Christ who strengthened him. As a congregation, we are invited into the same reality. Together, we learn that Christ is sufficient not only in season of abundance, but also in times of need and difficulty. In those moments,
the strength of Jesus becomes most evident among us, holding us steady, shaping our trust, and teaching us to rest in God's faithful provision. Churches, if you are going through financial difficulty, instead of constantly worrying about unpaid bills or comparing ourselves to others, we choose to pray and worship God. We choose to pray and worship God, thanking Him for what we still have. Kung meron kang food, pagkain sa iyong lamesa, maayos na kalusugan, may bubong na mauwian at matitirahan, may mga taong sumusuport sa iyo, we may still take responsible steps like budgeting, looking for work, or cutting expenses, but our mindset is anchored in trust rather than anxiety. On the other hand, when we have abundance, such as good income or success, we also choose to worship God by acknowledging that our provision comes from Him. Instead of becoming proud or self-reliant, we express gratitude and use our resources wisely, even sharing with others who are in need. In both situations, not enough or just enough, worship shifts our focus from circumstances to God, shaping how we respond with faith and gratitude. Let us pray. Father, we thank you for your faithful provision, whether it is big or small. We thank you, God, dahil alam namin, Panginoon, na laging ang binibigay mo ay sufficient enough, O God, for us to survive, to live, and for us to worship you. Lord, we ask that you give us a heart of gratitude and worship, Lord. Na hindi namin titingnan, Panginoon, sa kung ano yung meron kami, kundi titingnan namin na kung sino ang Diyos na meron kami. Patuloy mo kaming paalalahanan, O Diyos, ng lahat na meron kami ay nagmula sa iyo. Dalangin namin na bigyan mo kami ng karunungan na gamitin ang mga bagay na ito sa aming kapakinabangan at para sa iyong ministeryo. Dalangin namin na kung paano mo kami pinagpapala, O God, maging pagpapala rin kami sa iba. Kahit pa sa mga pagkakataon na sapat lang ang meron kami. Dahil naniniwala kami, O Diyos, na ang lahat ng mabubuting bagay ay nagmumula sa iyo at nanggaling sa iyo. Salamat, O Diyos, sa buhay na meron kami, sa kakayahan na magpuri at magpasalamat sa iyo. Salamat sa lahat ng biyaya, pagpapala. Maging sa mga pagsubok na aming pinagdaraanan. Panginoon, dalangin ko na kung may mga tao sa loob ng kwartong ito na nasa wilderness pa rin ng buhay nila, remind them, O God, na ikaw pa rin ang nangunguna sa kanila. Remind them, O Lord, na you are purifying them, O God. You are exposing their heart, O Lord. Hindi para pabagsakin sila, kundi para maging mabuting anak mo na kayang magpuri at magpasalamat anuman yung magiging sitwasyon ng buhay nila. Salamat, O Diyos. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa pagpapala mo. Ito ang aming dalangin na may papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So I charge you, as those who are blessed by God, we are called to be blessing to others by sharing the gospel and declaring God's faithfulness in every encounter we have. Our lives become a witness, not only through our words, but through our gratitude, compassion, and steadfast hope in Christ Jesus. May the good God supplies every need of ours according to His riches in Christ's glory. To our God and Father be glory forever and ever.
Amen and amen. I send you up in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go and make disciples. So if you need prayers, pwede po tayo pumunta sa harap. May mga taong handang manalangin para sa atin. God bless everyone. See you next week. Kaya ko bang ibigay ang lahat kung sa sarili hindi na sapat? Kay raming kulang di kayang punan. Laging sinusubok ang pusong pagal, ngunit umahapaw yung pagmamahal. Kay raming kulang ang iyong pinunang, ngayon pa ba magdududa? Katapatan mo ay subok na. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga tala, liwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y dakila gaya ng ibon sa kalangitan. Bawat kailang ay tutugunan. Sabihin mo lang ang iyong salita, handang makinig at sa'yo'y magtiwala. O aking Ama, sa'yo lang aasa. Ilumin mo ang pagdududa, katapatan mo ay sapat na. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga tala, liwanag ng buwan at araw ay patunay na
kalangitan. Ikaw ang tanging kailangan. Aking Jesus, binigay mong lahat. Krus ng pag-ibig na higit sa sapat. Kaya ko bang ibigay ang lahat kung sa sarili hindi na sapat? Kay raming kulang di kayang punan. Laging sinusubok ang pusong pagal, ngunit umahapaw yung pagmamahal. Kay raming kulang ang iyong pinunang, ngayon pa ba